Kinben Book 6, Chapter 136. Dikit pa rin ang laban sa pagitan ng Kalapan at Cagayan de Oro. Nawala man si Maki Romero sa Blue Phoenix ay hindi naman ito naging dahilan upang ang team nila ay magpatalo kaagad sa Rangers. Nakagawa pa nga sila ng isang 7-0 run na naging dahilan upang si Coach Vlad ng CDO team ay mapatawag ng timeout. Makikita nga rin ang pagtayo ng maskulado niyang player na si Mistal. Makikita nga ang tila boksingero nitong mukha at napatingin na nga lang dito si Kyrie dahil mukhang alam na nito ang plano ng kanilang coach. Kyle, ikaw ang magiging point guard ng lineup natin. Pero pagdating sa depensa kay Mendez, ibigay mo kay Raven ang position mo. Seryosong wika nga ni Coach Vlad. Napatingin naman si Kyle kay Mistal matapos ang pagtango niya. Good luck, Ricky. Sabi na nga lang ni Kyle sa kanyang sarili. Umupo nga muna siya at uminom ng tubig. Sa pagsilbato nga ng referee ay dito na nga rin nagwala muli ang CDO crowd. Makikita nga rin na napatingin si Coach Isaiah sa bagong pasok na player ng kalaban, Mistal number 88. Ito nga ang makikita sa likod ng jersey nito. Si Mendez, Sanchez, Dison Lee at magbuo ang lineup ng Kalapan, habang Kyle, Kyrie, Mistal, Perena at Dilima naman ang sa CDO. Sa Rangers nga ang bola at sa pagsambot ni Kyle Lastimosa rito ay siya naman pagseryoso ni Ricky. Si Sir Kyle pala ang magiging point guard nila. Sabi nga ni Ricky sa sarili at sa pagdating ito sa side nila ay binigla agad siya ni Kyle ng pagkaliwa. Kasunod nga rin noon ang pagbangga niya sa isang screen ng kakampi nito. Napaseryoso si Ricky nang tila yanigin ng nakabangga niya ang kanyang buong katawan. Bumangga siya kay Mistal at hindi man lang ito nagalaw sa pwesto nito. Si Kyle naman ay mabilis ding nilampasan ang depensa ni Dison. Napailing naman si Ricky at agad na hinanap si Kyle kaso nangahabol na siya ay bigla siyang sinabayan ni Mistal. Gumalaw ang braso nito na nakadikit sa kanya at agad nga siyang lumayo rito. Hindi ko gusto itong bagong pasok nilang player sabi nga niya sa sarili at agad din siyang sinandalan nito. Si Kyle naman ay tumalo na papunta sa basket at makikitang sinabayan ito ni Dison mula sa tabi at ni Magbuo naman mula sa harapan. Alam din ni Kyle kung paano i-handle ang ganitong sitwasyon, kung kaya bigla niyang pinasahan ang walang bantay na si Dilima sa likuran ni Magbuo habang nasa ere. Pagkasambot nga ni Dilima ay hindi na siya nag-atubili pa na tumalon. Isang dagdag 2 puntos nga para sa CDO ang nangyari at agad nga itong ikinaingay ng kanilang mga supporters. Si Ricky naman ay napaseryoso dahil hindi pa man daw siya napapasahan ni Marlo ng bola ay heto na raw kaagad si Mistal na nakadikit sa kanya. Nakita nga rin iyon ni Coach Isaiah at mukhang alam na niya ang purpose ng player na ito. Base nga sa info na nakuha nila ay isang defender type player itong si Mistal at ito ang bumabantay sa mga ace players ng mga nakakalaban ng CDO. Madikit ang ginawa nitong pagbabantay kay Mendez kung kaya sumenya si Coach Isaiah na ipasa muna ito kay Dre. Napangiti naman si Coach Vlad nang makita iyon. Ito raw ang mangyayari kapag hindi makakita si Mendez sa magandang pwesto. Sa mga ganitong pagkakataon, ang kambal na Lastimosa raw ang siyang bahala sa mga susunod na gagawin. Sa pagdating nga ni Dre sa side nila, ay napaseryoso na agad siya ng si Kyrie ay seryosong dumating sa kanyang harapan. Marahan itong ngumiti at iniangat ang isang kamay. Gumalaw ang hintuturo ni Kyrie at napangisi si Sanchez dahil hinahamon siya ng ace player ng CDO. Marahan ngang gumalaw ang kanyang isang paa habang pinapatalbog ang bola. Hindi naman siguro masama kung susubukan ko ang ace player ng team na ito. Sabi nga ni Dre sa sarili at isang biglaang pag-abante ang kanyang ginawa. Babanggain nga niya ang depensa ni Kyrie at kung iiwas daw ito ay didiretsuhin daw niya ang basket ng walang hesitations. Marahan namang gumalaw ang labi ni Kyrie at sa pagdating ni Sanchez sa kanyang harapan ay siya naman biglaan niyang pag-iwas dito. Kasunod noon ay ang pag-abante ng isa niyang paa papunta sa dribbling hand nito at sinundan niya agad ito ng mabilis na pagpalo sa bola ng isa niyang kamay. Nahuli ni Kyrie ang galaw ni Sanchez at ang bola ay nawala kaagad sa posesyon ng Kalapan City. Kasunod nga noon ay ang biglang paglampas ni Kyle na hinihingi na kaagad ang bola. Pero hindi ito ibinigay ni Kyrie. Pinatalbog nga niya kaagad ito at tumakbo papunta sa kanilang side. Sige, pagbibigyan na kita. Sabi na nga lang ni Kyle na mabilis ang tapatingin kay Ricky
na sinasabayan ni Mistal ng madikit na pagtakbo rito. Si Kyrie naman ay makikitang nilampasan ni Sanchez at mula sa kabila ay lumitaw rin si Dizon. Ang mga fans ni Kyrie ay kinalampag ang buong venue at sa paghinto niya ay siya rin pagharang sa kanya ng double team defense ni na Sanchez at Dizon. Hindi man lang nag-alinlangan si Kyrie at ang bola ay pinatalbog niya ng mabilis sa pagitan ng kanyang dalawang binti. Si Ricky naman kahit gustong rumesponde ay hindi niya magawa dahil bigla siyang binangga ni Mistal ng marahan. Hindi ka makakalusot, sabi nga agad ni Dre na agad na pinagmasdan ng bola. Si Larry naman ang nakaabang sa gagawing hakbang ni Kyrie. Ipasa mo muna Kyrie, sigaw naman ni Coach Vlad pero napangiti si Kyrie. No need coach. Mahina niyang wika at sa pag-atras ng isang paa niya ay siya naman paggalaw ni Dizon para harangan siya. Sa paggalaw nga ng bola ay makikita naman ng mabilis sa pagsungkit ni Sanchez dito. Kaso umangat iyon pataas at pinalo ng marahan ni Kyrie. Kasunod nga noon ay ang pagdaan niya sa tabi ni Sanchez. May lakas ang ginawa niyang abanting iyon at sa pagtama ng kanyang braso kay Sanchez ay agad itong napaatras. Wala sa inyong dalawa ang pipigil sa akin. Hindi ako pwedeng magtimpi sa laban nating ito. Sabi pa nga ni Kyrie at sa pagsalo niya sa bola ay agad siyang tumalon. Kasunod nga rin noon ay ang paghabol ni Dizon. Isang mataas na talon ng kanyang ginawa at buong lakas na hinampas ang bolang hawak ni Kyrie. Ngunit nagulat na lang si Larry nang iatras pa ng marahan ni Kyrie ang bola habang nasa ere. Ang braso nga nito ang kanyang natamaan at kasunod doon ay ang pagbitaw ni Kyrie sa bola gamit ang kanyang kanang palad. Sa paglapag nga nilang dalawa ay siya ring pagsilbato ng referee para bigyan ng foul si Dizon. Pagkatapos din noon, may ang pagpasok ng bola sa basket at ang pagdagundong ng buong venue. Basket counted! Bulalas pa ng referee at si Kyrie nga ay pasimple pang napatingin kay Dizon habang hawak ang braso niya na natamaan ng kamay nito. Pagkatapos nga noon ay naglakad na siya papunta sa free throw area. Nautakan ako ng isang ito, sabi naman ni Larry at si Dre nga ay napatingin din kay Kyrie na parang ganadong ganado raw lalong maglaro ngayon. Si Ricky naman ay napaseryoso at ngayon nga ay nasa tabi niya si Mistal na pasimpleng sumisipol. Kailangan makatakas ako sa isang ito, sabi nga ni Ricky sa sarili. Alam ko ang iniisip mo Mendez, ang kung paano ako tatakasan. May ngiti namang wika ni Mistal sa sarili. Napatingin nga rin siya kay Kyrie at nakita niyang sumenyas ang kaliwang kamay nito. Nakita nga rin ito ng mga kakampi niya at doon na nga sila napangiti at napahanda. Copy Captain, sabi naman sa sarili ni Dilima. Dito na nga siya napatingin kay Magbuo na nasa kanyang kanan, ang bahaging malapit sa basket. Si Perena nga ay ito rin ang iniisip at sa pagbitaw ni Kyrie sa bola ay doon na nga agad na sinandala ni na Marlon at Marky ang kanilang mga katapatan. Kaso napadiretso sila at doon na nga makikita ang paglampas sa kanila ni na Perena at Dilima. Nagmintis ang bonus shot ni Kyrie. Mula naman sa ilalim ng basket ay makikita na nga lang ang pagdating ni Kyle Lastimosa. Sina Marlon at Marky naman ay agad na sinandalaan ng kanilang mga katapatan. Sinambot nga ni Kyle ang bola sa ere at pagkatapos noon ay idinakdak niya ito na nagpaseryoso sa mga manonood. Isang putback dunk iyon at sa paglapag nga ni Kyle ay agad siyang napangiti nang ang crowd ay magwala dahil sa highlight move na ginawa niyang iyon. 7 na nga muli ang lamang ng CDO sa kalapan matapos iyon, 22-15. Sa paglapag nga ni Kyle ay siya rin pagturo niya sa kabilang side ng court. Si Mistal naman ay muling dumikit kay Mendez at sa pagkakataong ito ay nagbigay na nga kaagad ng mabilisang screen si Larry sa kanya. Sa paggamit ni Ricky rito ay napaseryoso na lang si Dizon nang mapaupo siya sa sahig. Bumangga sa kanya si Mistal kaso ang tigas daw ng katawan nito. Nasambot naman ni Ricky ang bolang ipinasa ni Marlon. Kasunod nga noon ay ang pagtingin niya sa defender niya. Tingnan natin kung aabot ka sa akin, sabi nga ni Mendez at dito na nga siya bumigla ng abante. Sa pagdating nga ni Mistal ay binigla niya ito ng layo at hila sa bola. Medyo nag-react ang mata ni Mistal sa pangyayaring iyon. Kasunod nga noon ay ang pagdating ni Mendez sa kanilang side. Hindi na nga niya hinintay si Mistal. Isang mabilis sa pag-penetrate sa ilalim ang kanyang ginawa at sa pagdating niya sa may basket ay dito na nga siya napaseryoso dahil sa paglitaw ni Kyrie. Hinampas nito ang bola mula sa kanyang kanang kamay na mabilis naman niyang nailipat sa kaliwa.
Kasunod din noon ay ang paglitaw ni Mistal na may pagngisi sa labi. Sa pagdating nito ay siya rin pagbalik ni Kyrie kay Dre. Si Ricky nga ay bumigla ng hinto at doon naman siya biglang dinamba ni Mistal. Napatingin si Mendez dito at bigla niyang ibinato ang bola sa likuran nito. Isang bounce pass papunta sa kanyang kuya Marlon ang kanyang ginawa. Agad nga rin umatras si Ricky at napakuyom sa bantay niyang si Mistal. Ang kulit ng isang ito, sabi nga niya sa isip, at isang mabilis sa pagtakbo ang kanyang ginawa. Ginamit nga niya ang screen ni Dre at sa pagbangga rito ni Mistal ay napaseryoso agad si Sanchez. Ang lakas, hindi ba ito foul? Bulalas nga sa isip ni Dre dahil kamuntikan na siyang mapaupo nang bumangga sa kanya si Mistal. Good luck sa katawan ninyo. Nasabi na nga lang ni Coach Vlad at si Ricky naman ay napangiti ng marahan nang narito na naman sa tapat niya si Mistal na seryosong nakatingin sa kanya. Mula naman sa may basket ay makikita nga pinopostehan ni Magbuo si Dilima. Sugod, hindi ba gusto mong maging malakas na sentro? Itira mo nang malaman ko. Sabi nga ni Dilima para pakaganin si Magbuo sa kanyang gusto. Dito na nga rin si Marlon marahang napangiti at sa paghawak niya sa bola ay bumigla siya ng pihit. Pinatamaan niya ng siko at praso ang kanyang nasa likuran at sa pag-abante niya sa basket ay siya naman paghabol ni Dilima. Iyan ang gusto ko. Sabi pa nga ni Dilima at sa paghawak ni Marlon sa bola ay bigla na lang itong dumulas. Ang mga manonood niya ay napaseryoso nang isang biglaang steal mula kay Kyle ang naganap. Si Ricky naman nang makita iyon ay agad na napatakbo kaso ginit-git siya ni Mistal. Kamuntikan pa nga siyang mawala ng balanse at napakuyom siya dahil nakatingin pa ito sa kanya na parang nangaasar. Nang mga sandali namang iyon ay makikita nga rin agad si Kyrie na kumaripas ng takbo. Hinahabol nga ito ni Dre. Si Kyle naman ay napangiti sa pagsabay ni Dison sa kanya kaso sa pagdating nila sa side ng CDO ay bumigla ito ng hinto. Si Larry ay napaseryoso nang tumalon agad si Kyle at nagpakawala ng isang tres. Si Kyle naman ay nagdilim ang paningin dahil hinalit ng bola ang basket nang walang kasabit-sabit sa bakal nito. Paglapag nga niya ay napatingin na nga lang siya kay Dison na napakuyom dahil naisahan daw niya ito. 10 na nga ang naging lamang ng CDO Rangers at makikita pa nga ang pag-ihip ni Kyle sa kanyang kaliwang palad matapos ang pagpuntos niyang iyon. Si Larry naman ay napakuyom habang si Ricky naman ay hindi pa rin iwanan ni Mistal. Sa pagpupumilit nga niyang makawala rito ay binigyan niya ito ng isang biglaang hawi palayo at doon na nga napaseryoso ang mga players ng Kalapan nang bigla itong mapaupo sa sahig ng court. Kasunod nga noon ay ang pagsilbato ng referee at pagbigay nito ng foul kay Mendez. Masayang ngiti naman ang sumilay sa labi ni Coach Vlad habang pagtango naman na parang natutuwa ang makikita kay Kyrie nang maganap iyon. Si Kyle naman ay patay mali siya na lang sa nangyari at makikita na nga lang si Ricky na napatingin sa referee at parang gustong magreklamo. Flat iyon ref, bulalas nga ni Mendez habang nakatingin kay Mistal na hindi pa rin tumatayo sa tapat niya. Si Raven Mistal, ang ace player destroyer ng team. Nasabi na nga lang ni Kyle Lastimosa sa sarili na napangiti sa pagrereklamo ni Mendez sa referee. Kasunod nga noon ay ang paglahad niya ng kamay niya kay Mistal para hilahin ito sa pagtayo.